Good day, ma'am. So, ngayon po ang topic natin is kung paano po import o magpasok ng mga items sa EcoPost natin. So, ngayon po, bago tayo magsimula po, buhayin po muna natin syempre yung CPU natin. Ayan. Yeah. Buhayin po natin to. Click the button, power button. Then, ayun, hintayin lang po natin mag-run yung ating PC. Yan. So, kaya may guhit po yung kasi luma po itong gagamitin kong set ng PC. So, ayan po, EcoPost. Okay. EcoPost tayo. Ayan. Welcome. So, naglo-loading pa po siya. So, binabasa pa. So, ito na po tayo sa system or sa PC. Bukas na yung PC natin. So, ngayon po, ito yung bagong install na example lang po to bagong install ng POS namin or the EcoPost po. So check po natin, double click ko po to. Open tayo or login sa EcoPost. So, ayan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan. So makikita po natin pag nag-item checker tayo, so wala po. Yan. Wala po nakalagay. Yan sample lang naman, sample product lang naman po yan. So yan talaga ay nakalagay na dyan sa system namin na may example na isa dyan para sa test print. Tingnan po natin, check natin sa more or F10. Manage product po tayo. Ayan. So, sa category, wala po tayong nakalagay or naka-encode dito. Then sa product, wala rin po. Ibig sabihin, 0 po siya. Back to 0 talaga. So, bago po yung ating system. Kaya, ang gagawin po natin is lalagay po tayo, mag-i-import ng products. Kahit products na lang po na galing dun sa kabilang PC natin. So, ganun po. Ang mangyayari na ngayon is, i-close na natin si POS, refresh po natin, kunin po natin si flash drive. Yan. Ito po yung sample flash drive namin. Yan. EcoPost installer. Isaksak natin sa CPU na dito yung may data ililipat natin kung paano po i-import import yung mga product or items na galing dun sa original na POS natin na pinag-encodean. Po? So yung binasa na po yung ating USB. Excuse po. So punta po tayo sa files. Ayan. Kita nyo po dito yung files. Yan. Files. So, one click natin yan. Then, ito po yung new volume. So, ito po yung hard disk or yung flash USB. Click po natin. Then, hanapin natin dito yung product. Ayan po. Yan yung kinapin natin dun sa isang PC natin na kung saan tayo nag-encode ng mga product or items natin. So, click natin yan. Then, right click. Then, copy. Copy po natin yan. Ilagay natin siya sa documents. Tapos, yan, sa documents. Then, natin. Right click, then paste. So, ayan, meron na tayong product. So, kung ganyan po, nakopy na natin, X na natin siya, then pwede na rin natin tanggalin si flash drive or eject muna natin siya. Kung kaya naman i-eject, right click natin. Ayan, so, iba kasing uri ito ng USB. So, pwede natin kahit bunutin na lang natin to. Sa mga USB na normal, is ini-eject pa po yan para iwas virus o para iwas corrupt. Yan, bunutin na natin yung USB. Yan. So, meron na po tayong copy sa files ng product, sample product, galing sa original na POS natin. So, kinapin natin sa document. So, X na natin to. Mag-login na po tayo ulit sa POS. Yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 the password. So, ayan. Punta tayo sa more. Then, database. Tapos, import products or i-import or ipapasok natin yung mga products na galing sa isang POS natin. So, click natin. One click. Tapos, ayan po ang lalabas. Meron po diyang, ayan, CSV importer, file name, browse, iba-browse po natin o hahanapin natin sa file natin kung saan po nakalagay. So, naalala natin kanina, nakalagay po siya sa
documents. So, browse natin. Yan. Ito na, automatic na pala siya. So, documents, so ito siya. One click, ayun, nakaselect na po. Then, open lang natin siya. So, ayan na. So, merong items tayo na 3,032 items. Pag i-import na po natin siya, ganyan na po mangyayari. Click natin si import para pumasok. Yan. Are you sure you want to import the products in the CSV file? I-click lang po natin si yes. Tapos, do you want to overwrite your current, etc. Ganyan po. Yes lang po natin yan. Then, ayan, magra-run na po siya. Ayan. Total of imported items. So, ayan ho. Nagra-run na po siya. Hintayin lang po natin matapos hanggang mag-total ng 3,032 yung items. So, medyo matagal lang nga po yan. So, gano'n lang naman po, ma'am and then sir, mag-import ng products galing sa POS nating isa. Pero pag galing naman po sa ibang POS, marami po pong gagalawin dun or i-edit sa Excel. So, yun lang naman po. Then, hintayin na lang po natin siya. Ito po, ma'am and sir, and then sir, malapit na po siya matapos. Ayan. Ayan. Then, 30 wait na lang po natin. So, ayun. So, ito na po siya. Import product successfully. So, ang gagawin lang po natin dyan, i-okay lang po natin. Click the okay. Then, so, yun na po. Check po natin sa more. Ayan. Check po natin sa more. Then, sa manage products. Ayan. Sorry, medyo malabo yung aking camera. Iyan. So, ito na po siya, di ba? Nagkaroon na po tayo sa categories. Marami na po tayo. May Marlboro, may Mighty, may product 1, product 2, product 3, product 4, retail. Then, sa product, sa Marlboro po, Marlboro, yan, marami po tayong mga items. Pag kinilik po natin to, malalaman natin po lahat ng information dito. So, ayan po. So, ayan. So, ganun lang po mag-import ng mga products. Ano po? So, ayun po, automatic yung barcode na andun na po talaga. Automatic na nakopy rin po talaga siya. Then, pakita ko rin po sa Excel kung ano itsura po niya. Ano po? X na po natin to. Ayan. Then, punta tayo sa file or file manager natin kung saan naka-save lahat ng documents. Click natin yan. Then, punta tayo sa documents kung nasaan si product na naka-Excel type. Yan. Okay. So, ayan po. Double click natin. Then, Excel. Babasahin po ni Office. So, X na. So, ito po siya. Mapapansin po natin dito yung barcode 1 at barcode 2. May mga ganito pong uri ng number. So, ayan po So, pag galing po siya sa POS natin na isa, doon sa original na pinagtypan po natin, is ganyan po talaga itsura niyan. Hindi na po yan babaguhin. Hindi na po natin yan. Hindi na tayo mag-edit dyan. Nagagawin natin number. Ganyan na po talaga. Wala na tayong babaguhin iba dyan. Ano po? Then, X na po natin yan. Yan. X natin. Then, punta po tayo ulit sa POS natin. Check natin kung ano yung check natin kung nag-save rin ba yung expiration date dun. So, ayan. Manage product, then expiration date. So, wala. Kasi nga, depende po sa depende sa mga product nyo kung meron. Kasi dito sa manage product, ayan, for example, ayan. So, wala naman naka-check. Ibig sabihin, hindi po sila naglagay expiration date. Ano po? Depende po sa inyo yan. So, ganun lang naman po, sir and then ma'am, sa pag-i-import ng products natin galing sa original nating POS, doon sa pinakauna nating POS. So, yun lang naman po. Then, sa pag-export ng product po pala, papiyawan na po natin to. Madali lang po to. Ibig sabihin na export ng products natin, is yung ilalabas natin dito sa system. Ano po? Ilalabas natin yung mga product dito sa system through Excel. So, nagtatanong po kayo bakit in-import ko lang yung products, hindi kasama yung category. Kasi po, pag products ang lang natin, in-import,
automatic kasama na rin to. Ano po? Kasi iisa lang naman yun. Kaya para hindi na rin tayo mahirapan, para mas madali na rin. So, yun, malinaw na po yun. So, export natin to mga products na in-encode po yung mga in-import natin lahat to. Yan, lahat ng product po na to. Database tayo, export. Pindutin natin export or ilabas natin lahat ng items, click, then ayan, converted successfully. Ayan, medyo malabo yan. Converted successfully to CSV format. So, naka-Excel yan eh. Then, okay po natin. Then, minimize natin si POS. Then, andito na po siya sa desktop natin. Ano po? Yan. Ibig sabihin, nilabas, export natin eh. So, double-click natin, check natin kung anong laman. So, ganun rin po yung laman niya. In case lang po na kaya nag-export tayo ng mga items in case na pag nabura po natin sa system, pag nabura po natin sa system, meron po tayong backup yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, may backup po tayo. So, yun lang naman po, sir. And then, ma'am, thank you for watching. Yan. Then, chat na lang po kayo or contact kung may mga concern po kayo.